Pinagpaliban muna ng Commission on Appointments ang pagkumpirma sa pagtatalaga kay Hans Kakdak bilang Migrant Worker Secretary dahil yan sa ilang issue na kinakaharap ng kagawaran. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Labor, Employment, Social Welfare. Sa pagharap ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak para sa kanyang kumpirmasyon sa Commission on Appointments, lumabas sa mga problema ng mga overseas Filipino worker o OFW. Una ang mabagal umanong pamamahagi ng claims para sa mga distressed OFW na apektado ng oil crisis sa Saudi Arabia. Basta ito, ako magsasalita kasi mukhang mababypass itong si Hindi ako sure si Kakdak. Basta ito, ayoko manira ng tao pero hindi ako mananahimik pag may nakikita akong mali. Mabait siya si Kakdak. Mabait yan. Dapat magpari na lang yan. Hindi, mabait yan. Hanggang nun lang, mabait. Pero ako, noong panahon na gusto ni Pangulong Duterte na mabilis ang trabaho pagdating sa OFW, ang tinatawagan si Mocha. Hindi ko sinabing si Mocha ang ilagay nyo sa DMW. Hindi, ayaw na niyan sa gobyerno. Ayaw na niyan sa politika, ayaw na sa gobyerno. Hindi yun ang punto ko dito. Basta nung panahon na kailangan ng mabilis kumilos sa OFW, ang tinatawagan ni Pangulong Duterte at ng Malacanang ang inuutusan si Mocha para mabilis. At yan ang amo ni Mocha. So, alam nyo na siguro. Hindi, alam nyo na. Kasi si Mocha noon, ito, seryoso ito, totoong kwento ito. Pag si Mocha noon, kasi alam mo, ito to be honest, ang mga OFW, minsan reklamador yan eh. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Maraming OFW na reklamador. Pero sabi nga ni Mocha noon, dapat intindihin sila. Kasi sa ibang bansa, nakakaramdam na nga sila ng pang-aapi ng ibang lahi. Minsan, nailalabas nila ito sa mga nasa gobyerno. Lalong-lalo na yung nakakasakop sa kanila. So, dapat intindihin sila. Kasi may mga gumaganyan. Totoo naman. May mga nagsabi kagad kay Mocha noon pagpasok niya ng OWA. Mox, ingat ka ha. Ang mga OFW, reklamador yan. Tinulungan mo na yan, hindi marunong magpasalamat yan. Magrereklamo pa yan. Gusto nila talagang sagad-sagarin. Totoo naman. Sabi nga ni Mocha noon, oo. Kasi alam ko yan dahil ako naging OFW. At feeling talaga ng mga OFW, wala silang kakampi. Kaya nga, dapat tayong mga opisyal, extra understanding, extra dapat yung pagtulong natin sa kanila. Kung kailangan natin, kaya nga during pandemic, si Mocha mismo naghahatid ng pagkain sa mga hotel, sa mga tinitirhan ng mga napapakwarantin na OFW. Minsan, nagrereklamo yung mga OFW sa pagkain. Alam nyo ba? Eto, kwento ko lang to Nung mga panahon na medyo yung pagkain mabagal, pinabilisan ni Mocha yun. To the point na muntik-muntika na siyang, quote-unquote, gawa ng istorya ng ilan dyan sa OWA na kesyo, bakit pag si Mocha ang bilis ng mga pagkain? Kasi nga, yun ang utos sa kanya. Make sure Mocha hindi nagugutom ang mga OFW. Make sure Mocha ganito dapat ang OFW. Kaya siya, agad-agad gumagalaw. At ayaw niya yung pagkain lang. Gusto niya siguraduhin na yung pagkain na nakakain ng mga OFW, hindi yung isang ulam, isang kanin. Kawawa na nga sila, naka-quarantine na sila, pakakainin mo na isang ulam, isang kanin. So may mga chismis pa na sinabihan may mga, eto walang biro to, muntik-muntikan ng si Mocha no, na bakit naman ganyan ng pagkain, medyo may pagkamahal. Yung pagkain daw. Sandali. So pagka OFW ka, kailangan yung pagkain mo murahin?
Ganun ba yun? Hindi totoo. Yun nga yung kinakataka niya eh. So, ibig mo bang sabihin, porkit pinasarapan natin yung pagkain, gagawan niyo ako ng chismis na bakit ang mamahal ng mga pagkain? Eh, natural, masarap yung pagkain at madami. Tapos ito ngayon ko lang sasabihin to, may mga gumawa ng istorya sa kanya noon na kesyo, bakit parang ang bilis, hindi dumaan sa tamang proseso. Abi, gago pala kayo. We are in a pandemic situation at that time. Gusto nyo magbiding-biding pa sa pagkain? Gusto nyo? Hindi, ito walang biro ito Kaya muntik-muntikan si Mocha dun. Eh, ang problema, meron siyang utos galing sa Pangulo na kagad ayusin nyo, asikasuhin nyo to, ganito. Siguraduhin mo mabilis. Kasi may mga nagre-reklamo, tumatawag kay Bongo, tumatawag sa ganito, na ang bagal ng ganito. So si Mocha nun, gaganunin niya talaga. Natin to, ayusin kagad to, bilis-bilis. Kaya during the pandemic, alam nyo si Mocha nasa labas, antibay niyan. Antibay niyan. Bakit? Eh ako nakatatlo akong COVID. Siya hindi tinamaan ng pandemic, ang daya. Sabi ko, ikaw ang umaharap sa mga hindi ka nagkaka-COVID. Ako, nandito lang sa kubul ko, nagka-COVID. Sumasakay sa bus si Mocha, oo, nakikita nyo yun sa video. Kasi sinisigurado niya Kasi alam mo kung bakit, ano pa problema nun? Yung mga OFW na ni-repatriate, di ba, pinauwi dito. Pagdating doon sa probinsya, hindi pinapapasok ng probinsya. Ayaw. Di ba nagka-problema yan? Tinatanggihan sila ng probinsya. Sasabihin ng LGU, may karapatan kami na i-deny yung mga OFW. So personally, sinasamahan niya. Para si Mocha mismong haharap dun sa... Sinong haharang? Totoo, sinong haharang na di pag humarang, tatawag ngayon siya sa Malacanang. Sir, tinaharang po dito di patutuloy yun Hindi ko sinasabi ito para basta sinasabi ko lang pag gustong pabilisan nung panahon ni Duterte, si Mocha ang tinatawag. Ayun lang. Sinasabi ko lang para alam ninyo kung ano yung punto nung iba dito na nagrereklamo sila na bakit tila mabagal ngayon. Sa sobrang tagal daw ng proseso para makakuha ng tulong pinansyal, nakamamatayan na lang ito ng ilang OFW. Sana naman po magkaroon kami ng tunay na kalihim na magmamahal at magmamalasakit sa amin. At yun. Now you know. Sabi ko nga sa inyo, panapanahon yan Panapanahon yan, sir. Yeah? Panapanahon yan. Di ba? Totoo yan. O ngayon, bumuelta sa inyo lahat ng kabagalan ninyo noon. Yan naman yung nirereklamo, ay di ko na lang sasabihin, pero yan talaga yung nirereklamo noon, kaya nga, minsan yan napagalitan pa si Mocha Hindi, walang biro, napagalitan pa siya kasi bakit daw dumediretso siya sa Pangulo. Mabagal kayo Siyempre, alam mo naman, minsan kinaiingitan, pinupolitika ho siya doon sa loob. Na kesyo, porket si Duterte nag-appoint sa'yo, hindi ka nadadaan sa amin. May mga ganyan yung mga hindi, dapat dumaan ka sa amin. Mas mataas kami sa'yo. USIC level kami, ikaw ASIC ka lang. Siyempre si Mocha, wala naman siyang pakialam dun Ang pakialam niya, tulungan natin tong OFW. Kasi ito yung nagpanalo nga kay Duterte Itong mga OFW tapos kayo, kita nyo ngayon, ang bagal. Ikaw na ang head ng DMW, ang bagal pa Kasi dati, sige, pwedeng may palusot ka dahil ikaw ay OWA administrator lang. Pwede mong palusutan na, hindi naman akong head ng buong OFW Di ba? Hindi naman ako ang head ng buong OFW. Pwede ka pang magpalusot nun. Ngayon, hindi na Ikaw na ang sekretary ng DMW. Bakit nababagalan ng mga kababayan nating OFW?
Ulitin ko. Wala akong plano si Mokang bumalik dyan. Baka akala ninyo kaya ko sinasabi to para bumalik. Hindi. Bilisan nyo lang ang galaw nyo. Kasi minsan, akala ninyo, porket komportable ang buhay ninyo dito sa Pilipinas, itong mga kababayan nating OFW, komportable rin sila. Hindi ho. Alam mo, pag ikaw, distress ka, alam mo yung distress, yung nagka-problema ka dun sa lugar mo, may mga nangyaring hindi maganda, ang dami yung kababayan nating OFW. Alam nyo, nakapunta ako sa isa sa mga, parang ano yun yung sa embahada, kung saan nandun yung mga distress na OFW. Grabe yung ano nila, yung puso nila. Kahit ako, nadurog yung puso ko nung nakita ko sila eh. Kasi, alam mong na-trauma sila. Na pag nakakita sila ng opisyal na galing sa Pilipinas, grabe yung happiness nila na parang, ay salamat, matutulungan na kami, salamat, yun, shelter. Matutulungan na nga kami. Alam mo, dami naming nakausap doon na na talagang grabe yung emotional distress nila. Kawawa. Kaya yung isang araw, malaking bagay sa kanila yun. Isang araw na hindi sila natulungan, malaking bagay na sa kanila yun. Kaya sana, ganun din ng mental natin. Meron tayong sense of na kailangan bilisan natin itong pagkilos. Hindi yung, maayos yan. Kausapin mo si kausapin mo si Hindi ganun. Tapos sa airport, pinahihirapan pa kami. Oo, correct. Kaya nga, alam mo, nakakalungkot. Kayo mga OFW, ginagamit kayo ng mga politiko eh. Totoo lang. Kayo yung may iingay sa social media. Asan na yung mga binoto nyo? Hindi, nagtatanong lang ako. Singilin nyo yung mga nangako sa inyo. Singilin nyo yung mga ginamit kayo. Singilin nyo. Karapatan nyo yan. Diba? Karapatan nyo yan. Kayo yung binudol na unang-una para maging mga keyboard warrior eh. Hindi, totoo yun. Alam ko yan eh. Kasi gimmick yan ng mga politiko eh. Gagamitin kayo kasi kayo yung 24 oras nagso-social media. Social ha? Diba? 24 oras kayo, lumalaban kayo eh. Tapos, nung nanalo na sila, asa na to? Sino nilagay?